Naitaboy na umano ng PCG at Philippine Air Force sa mga barko ng China sa karagatan ng Pilipinas. Pinapantayan ng maritime at aerial assets ng Armed Forces of the Philippines. Heto na nga mga kabayan, Amerika umatake na nga sa China. Alamin kung gaano kalaki ang naging epekto ng pag-ataking ito ng Estados Unidos na halos magpabagsak sa maraming sektor ng People's Republic of China. Mga barko at eroplanong mandirigma ng China at Amerika nagkaengkwentro naman sa bahagi ng Taiwan Strait. Tuloy-tuloy pa rin ang pagtaas ng tensyon sa pagitan ng komunistang bansa at ng Estados Unidos sa bahaging ito ng Indo-Pacific region. China hindi nakapalag sa mga aksyon na isinasagawa ng Amerika. Teka, nababahag na yata ang buntot ng Chinese military. Germany, tutulong na rin sa Pilipinas para ipagtanggol ang West Philippine Sea. Naghahanda na nga ba ang German Armed Forces para rumesbak laban sa agresibong mga aksyon ng bansang China? Ako po si Roy Z and welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Pinaigting naman ng mga bansang Pilipinas at Germany ang military ties ng dalawang bansa na naglalayong solusyonan ang mga security and maritime challenges, partikular na nga sa West Philippine Sea. Ayon sa AFP, napag-usapan ang military cooperation na ito sa pamamagitan ng mga military leaders ng dalawang bansa sa Munich, Germany ngayong buwan ng Pebrero. Kabilang sa mga napag-usapan ang pagpapalakas sa kolaborasyon pagdating nga sa cyber warfare, military trainings and education at mga karagdagang maritime cooperative activities sa West Philippine Sea. Matatandaan na kamakailan lamang ay nagsagawa ng multilateral maritime cooperative activity ang Pilipinas kasama nga mga bansang Amerika, Canada at Australia. Ang karagdagang alyansa mula sa German Armed Forces ay talaga namang magpapatatag sa effort ng Pilipinas para masigurong papalakasin nito ang defensive capability at magkakaroon din ng interoperability ang ating bansa kasama ang pwersa mula sa mga ka-allied countries. Sa mga nakalipas na mga taon kabayan ay pinakita nga ng Germany ang suporta nito sa Pilipinas, lalo na nga na magkaroon ng maritime cooperative activity ang German warship sa bahagi ng WPS bilang pagpapakita ng kanilang suporta sa karapatan ng Pilipinas. So sa hindi nga daw inaasahang pagkakataon ay nagsagawa ng matinding pag-atake ang US B-1 bomber kung saan nagawa nitong wasakin ng 3 barkong pangdigma ng People's Liberation Army Navy ng China. At aabot pa nga daw sa 15 fishing boats ang pinasabog din. Ito yung mga illegal na nananatili sa bahagi ng West Philippine Sea. Ang military actions na ito mula daw sa Estados Unidos ay talaga namang nagpapakita ng paglala ng tensyon sa pagitan ng China, Amerika at maging mga regional allies nito sa Indo-Pacific region, partikular na nga ang Republika ng Pilipinas. Ayon sa mga nauna daw na reports ay nag-deploy ng multiple B-1B Lancer ang US Air Force. Ito ay isang long-range supersonic bomber na may kakayahang magsagawa ng mga precision strikes sa mga targets nito. Dito nga inatake di umano ng mga American forces ang 3 Chinese naval vessels na di umano ay agresibong nag-ooperate sa loob mismo ng Philippine territorial waters, kasama pa ang mga fishing boats na nagsasagawa naman ng maritime militia operations. Ang pagkatang ito daw mga kabayan ay sa kabila ng mga nagaganap na Chinese incursions o military drill sa bahagi ng WPS na nire-recognize maging na international community na talaga namang bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas. 5 rockets ang sinasabing pinakawala ng US Air Force sa bahagi ng West Philippine Sea. Ayon sa ilan daw ng mga legitimate sources, posible raw na retaliation ang mga pag-ataking ito dahil nga sa mga nakalipas na confrontation sa pagitan ng Chinese Coast Guard at ng Philippine Coast Guard na palagian nga nagkakaroon ng girian sa bahaging ito ng rehiyon. Marami ang mga naniniwala na pagbabago na raw ito sa mga pulisiya ng US-Philippine Alliance pagdating sa usapin ng Chinese aggression na maaari na daw humantong sa mas malaki at mas malalang military confrontation.
Samantala, mariin naman daw na kinondena ng Beijing ang isinagawang ito na pag-atake ng US-Philippine Alliance sa kanilang mga naval assets at tinawag nga raw itong isang uri ng act of war at agad na nagpahayag na magsasagawa raw sila ng mga paghihiganti sa mga aksyon na ito ng Pilipinas at Amerika. Ayon pa nga raw sa report ay nag-mobilize na rin ang mga Chinese military ng kanilang military assets para sa sinasabing response mula sa China na maaari nga raw mauwi sa pag-escalate ng gulo sa bahaging ito ng Southeast Asia. Nakamonitor naman ang global community hinggil nga sa mga kaganapang ito. Kakayanin pa ba ito ng diplomatikong pag-uusap o tuluyan na nga daw bang mauuwi sa malawakang digmaan ang mga aksyon na ito ng magkabilang panig? Sa mga nakalipas nga raw na mga araw ay magkasamang lumipad ang mga eroplanong pandigma ng US at Pilipinas patungo sa Scarborough Shoal kung saan nagsasagawa nga ito ng pagpapatrolya sa WPS. Ayon pa nga sa mga opisyal ng Philippine government, ang isinagawang military exercise na ito gamit ang Philippine FA-50 fighter jet kasama ang US B-1 bomber sa WPS ay talaga namang ikinagalit daw ng China dahil mas pinapalala nga raw nito ang sitwasyon at maaari nitong ilagay sa panganib ang katahimikan sa buong Indo-Pacific region. Nakikipagsabuatan daw di umano ang Pilipinas sa mga bansa sa labas ng rehiyon para mag-organize ng mga joint patrols dahil sinasadya nitong magasik ng kaguluhan sa disputed territory. Ayon pa nga sa Chinese spokesperson, nagsagawa ang Beijing ng kanilang sariling routine military patrol sa Scarborough Shoal at mananatili raw ang mga Chinese Air Force unit sa high alert para ipagtanggol di umano ang teritoryong bahagi ng China. Namataan ng mga Chinese warships sa loob ng ating exclusive economic zone. Ito nga yung isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit mas napapadalas ang mga military drills ng Pilipinas kasama ang mga kaalyado nitong bansa. Sa kauna-unahang pagkakataon naman, simula nang muling maupo bilang Pangulo ng Amerika si Donald Trump, idineploy sa Taiwan Strait ang dalawang US Navy ships na talaga namang ikinagalit ng China. Ipinadala ng Estados Unidos ang guided missile destroyer na USS Ralph Johnson at ang survey ship na USNS Bowditch sa bahagi ito ng Taiwan para magsagawa ng routine North to South Taiwan Strait Transit. Ayon kay US Indo-Pacific Command spokesperson Matthew Kammer, ang transit sa pagitan ng East China Sea at South China Sea ay matagal ng kalakaran kung saan mayroong freedom of navigation ang maraming mga bansa base na rin sa international law. As usual, hindi nagustuhan ng China ang aksyon na ito ng Amerika kaya naman idineploy din ng Chinese military ang Eastern Theater Command patungo sa parehong teritoryo. Ayon sa Chinese military, naka-high alert ang kanilang Navy at Air Force dahil nga sa isinagawang pagdaan ng US Navy vessel sa Taiwan Strait. Alam naman natin na matagal nang inaangkin ng China ang Taiwan na isa namang matibay na kaalyado ng bansang Amerika. Lantarang sinabi ni Chinese President Xi Jinping na handa itong kunin ang Taiwan kahit gumamit pa nga ito ng puwersa. Etong dahilan kung bakit naman naging mas madalas ang mga routine maritime activities ng US Navy sa bahaging ito ng Taiwan para ipakita ang suporta sa karapatan ng kanilang kaalyadong bansa. Dito nga ay nagkaroon pa nga ng close encounter ang mga Navy vessels at mga Air Force unit ng China at ng Amerika. Ayon pa nga sa Beijing, ginagawa daw nila mga ganitong aksyon para masigurong mapapanatili nila ang kaayusan at katahimikan sa Indo-Pacific region. Sinabi naman ng Taiwan's Defense Ministry na nadetect nga nito ang 7 People's Liberation Army ship at halos nasa 30 warplanes ng China na paikot-ikot sa kanilang teritoryo. Dahil naman sa mas tumataas nga na tensyon sa pagitan ng China at US, mas binibigyang prioridad ng Beijing ang pagpapalakas ng kanilang military capability. Noong 2024, nagsagawa rin ng Chinese military ng strike simulation gamit ang kanilang anti-ship missiles at ang mga hard-to-intercept hypersonic missile weapons target ang mga US Navy vessels.
Sinabi ng dating US Defense Secretary na si Lloyd Austin na ang giyera kontra sa China ay nalalapit na, talaga namang hindi na nga raw maiiwasan. Ang dalawang superpower countries na ito ay parehong nag-aambisyon na magkaroon ng malawak na impluwensya sa bahagi ng Indo-Pacific region. Dahil sa banta ng pagsakop ng China sa Taiwan, malaki ang posibilidad na mauwi nga sa malawakang digmaan ng mga tensyon at kaguluhan na nagaganap ngayon sa ating mundo. Alam ng China na crucial para sa Amerika ang mga aircraft carriers at ang mga destroyers nito, kaya naman nag-i-stock na ng mga anti-ship ballistic missiles ang China na binansagan nga nitong carrier killers, dahil ang main purpose nito ay upang i-paralyze o wasakin ang mga aircraft carrier ng Estados Unidos. Samantala mga kabayan, ayon sa report ng Global Times, nagkaroon ng sunod-sunod na pag-atake ang Amerika sa China na talaga namang malaki ang naging pinsala sa komunistang bansa. Isang report mula sa Chinese cybersecurity firm ang lumabas at nagsasabing nagsagawa ang Estados Unidos na aabot sa 1,300 Advanced Persistent Threat o APT attack sa 14 key sectors ng China noong 2024. Sinasabing ang APT organization sa likod ng mga pag-ataking ito ay 13 primary organization ng US na nag-ooperate sa bahagi ng South Asia, Southeast Asia, East Asia at North America. Kasama di umano sa mga tinarget ay ang mga government agencies, education facilities, scientific research, national defense and military industry at maging mga transportation sectors ng China. Ilan nga sa mga 13 identified APT organization mula sa East Asia ang sinasabing pinaka-aktibo, at ito nga ay ang APTC-00 o Ocean Lotus at ang APTC-39 CIA o Central Intelligence Agency ng Estados Unidos na nagsasagawa di umano ng pag-espiya sa China at maging sa ibang kalaban nitong mga bansa. Lumabas noong nakaraang taon ang ebidensya na tinarget ng mga pag-atake ng CIA ang defense and research related objectives ng China. Naging mastermind ng Amerika sa pagsasagawa ng mga cyber attacks sa China sa mahabang panahon, habang nagpe-playing victim pa daw ang mga ito sa espionage mula naman sa Beijing, ayon yan sa isang Chinese cybersecurity firm. Sa kasalukuyan mga kabayan, nagbabatuhan ng mga patutsada at nagbibintangan ng mga bansang ito. Kasabay naman ito ang pagde-deploy nila ng mga pangmalakasang fighter aircraft at maging mga Navy vessels na talaga namang nakakabahala, sapagkat isang pagkakamali lamang ay maaari nga itong mauwi sa isang malawakang digmaan na talagang makakaapekto sa maraming mga tao. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.